Kumakain ka ba ng totong or garol banawa na galing sa sinaing na malagkit? Hindi siguro, no? Rich kid ka kasi eh. Simulan na natin ang kwento. Kung akala nyo tapos na yung pagluluto ko ng bibingkang latek in traditional way, pues may untold story pa yun, B. Pagkatapos kasi naming ilagay ng lola ko yung sinaing kong malagkit sa gata dito sa lutuan ng bibingka, medyo marami-rami pa yung natirang sinaing. Kasi nga hindi ko masyadong natansya yung sukat ng malagkit na bigas, diba? Kasi yung gatang lang yung ginamit kong panukat, hindi man timbangan. So ayan, inuwi ko sa bahay yung natira, tapos nag-decide akong gumawa ulit ng isa pang bibingka. Pero sa electric oven ko naman na ito iluluto. Sakto, meron kaming lagayan nitong aluminum container. Ano bang tawag dyan? Yung basta ganyan. Sinapinan ko lang ng dahon ng saging, tapos pinuranisan ko din ng manteika. Saka ko na inilagay lahat yung mga natirang sinaing na malagkit sa gata. Ayan madami-dami din yung natira, ha? Medyo makapal-kapal din yung pagkakagawa ko dyan, sinasabi ko sa iyo. Buti na lang din at hindi ko binuhos lahat ng natirang latek. Kasi nga, alam kong may natira pa na malagkit. Pagkatapos kong ibuhos lahat ng latek, binawasan ko pa ulit kasi naalala ko, meron pa palang natirang tutong na kailangang kutkutin doon sa kaldero. Yan kasi yung ibubuhos doon para mababad at lumambot. Ngayon, ipapasok ko na ito sa oven. Na-excite din ako maluto ito kasi dito na natin makukumpara kung alin nga ba ang mas masarap. Yung ex mo ba or yung present mo? Yung luto sa traditional oven ba o dito sa electric oven? So, syempre, ang sisindihan ko muna dito, yung sa may itaas, into 180 degrees Celsius. Kasi kailangan mo nang lutuin yung latek. Parang ganun din sa traditional. Yung munang sisindihan yung sa baba at hindi man itulit yung manok. Ngayon, andito na tayo sa exciting part. Ang pagkain ng totong. Garol ang tawag namin dito sa Pangasinan. As in garol banawa, ganon. Kapag ako'y binibiro mo ay kay lakas ng kaba sa dibdib ko. Alam niyo, sa totoo lang, nag-uunahan kami dito sa tuwing nagluluto ng bibingka yung lola ko. Sakto, wala pa yung tatay ko ngayon dito sa bahay. Nagpunta yata siyang bukid ng mga oras na to, so bahala siya. Pasensyahan na lang kung pag uwi niya wala na, malinis na yung kaldero. Hindi ko nakudkod maigi yung mga tutong, kaya binabaran na lang ng latik para mas lumambot. Pero may mga nakuha naman na ako, kaya ayan na lang yung kinain ko. Sinabawan ko na rin yan ng latik para mas malasa. Ang sarap! Diyos ko! Kaso di ka makarelate kasi di ka naman nakain nito, eh. So habang inaantay ko pang maluto yung mga bibingka, may isang untold story pa ulit na nangyari. Nagpunta kasi muna ako dito sa may kabukiran para maipakita sa inyo itong isang napakagandang paraiso. Mayroon kasi ditong isang napakalawak na taniman ng pakwan. Kaya ayan, dali-dali akong nagpunta. Kasi first time ko lang din talaga makakita ng taniman ng pakwan, sa totoo lang. Wala lang, nagpictorial lang ako, ganun. Habang kitang-kita yung ganda ng sunset. Nakaka-relax, nakaka-heal ng broken heart, and nakaka-relieve ng stress, ganun. Para bang nawala yung pagod ko sa pagluluto ng bibingka. Hindi pala sa amin yun, ha, nakapicture lang ako. Kasi may pagka-inosente ako sa mga ganong klaseng pananimba. Puro lang kasi mais at palay yung nakikita ko sa bukirin namin. Pag uwi ko sa bahay, ayan, luto na yung aking niluto sa electric oven. Nung malapit nang maluto yung latik niyan, sinindihan na rin nila sa ibaba, pinasuyo ko lang. Kasi nga gumala pa ako. Alam niyo, itsura pa lang at habang hinihiwa ko siya, madami na agad akong na-realize at naramdaman ng pagkakaiba doon sa niluto sa traditional oven. Hindi masyadong firm yung malagkit niya. Parang sumasama kapag hinihiwa ganon. Kumbaga sa Pangasinan, luto naman na pero hindi siya atutuan niya maong kwanda. Tapos iba yung aroma, though mabango din naman, pero mas masarap talaga yung amoy nung bibingka na niluto sa kahoy. Please follow this page and like and share this video. Maraming salamat po. Yun lang naman, sana nag-enjoy ulit kayo. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. So ayan yung niluto sa electric oven at ito naman yung niluto sa traditional oven. O diba, kitang-kita yung pagkakaiba nila.